Hi guys! For today's mini vlog ay samahan nyo nga po ulit ako sa aking mga fast forward at time-lapse para po sa araw na ito. For today's mini vlog nga po ay pupunta nga po pala kami sa Alibahaban Island kung saan ito po ay matatagpuan sa bayan nga po ng San Andres. Magang-maga pa nga lang po pala ay nakasalubong ko na agad itong aking mga BFF. Tuwing ito nga po ay lumuluwas dito sa bayan ng Hilera Luna galing po sa Lucena ay lagi nga po pala nilang inaabangan ang lugaw ni Kuya Bonjing. Ay totoo naman po talagang napakasarap at napakalinamnam po ng kanyang lugaw. Noong ito nga po pala ay unang beses namin pinatikman sa aming mga kaibigan ay nagustuhan din po agad. Yung isa po namin kasama first time lang pong makain ng lugaw, siya po ay nagataka bakit daw po ganun ang amoy. Ang sabi ko naman po kahit ganyan ang amoy niyan ay parang ako lamang, hindi man kagandahan ang amoy pero sa totoo po ay masarap pag iyong tinikman. Joke lang. Kung inyo nga ho silang ating yan ay makikita nyo ho ang kanilang pananabik sa lugaw ni Kuya Bonjing. Ay paano nga ho naman, minsan lang naman po sila dito lumuwas at minsan lamang po makatikim ng ganyang klaseng lugaw. Fast forward nga ho at sa mga oras pong ito ay parang bandang alas 8 nga po at dito nga po namin iniintay ang iba po namin kasama. Kung inyo pong atingnan yung dalawang yan, sila po ay hindi mag-ina, sila po ay magkasintahan. At sa mga oras din nga pong yan, sabi ko nga po sa kanila ay bumili na agad ng kahit anumang klaseng pagkain. Mahirap na nga po kung doon pa kami aabutin ng gutom at doon pa nga mabili. Timelapse nga po kami nga po ay nakaalis na pero pong ito ay sumisigaw kasi inaasar ko po siya. Fast forward nga po sa hindi po inaasahang pagkakataon ay kami nga po ay nasiraan. Kami man po ay hindi pa nakakalayo at kami nga lang po ay nasa may San Vicente pa. Ay ito pong aking sasakyan ay hindi nakisama ay nako po, tumirik ho man din. Yan nga po, sinumpong po ng kanyang sakit. Ang dahilan po ay madalas naninikit ng kanyang preno. Kaya naman po napagdesisyonan po muna naming tumigil para humanap po ng pinakamalapit na mekaniko. Nung inaayos nga ho namin ng kotse, kami po muna ay kanya-kanyang kwento at tambay. Nakakatuwa naman po yung mga kasama ko at kung inyo pong apagmasan parang iba't ibang mga nilalang ano ho. Ay ba't naman napihok? Ay meron pong babae, meron hong bakla, meron hong tomboy, meron din pong lalaki na mukhang babae. Ay kumpletong-kumpleto nga po. Habang inaayos nga po yung aking kotse ay napansin kong parang itong mga ito ay mainit na ang ulo. Kaya naman ang ginawa ko ay binigyan ko ho ng pampalamig ay nilibre ko ho lahat sila ng mga soft drinks. Fast forward nga po ulit, mabuti na nga lamang po at kami nga po ay nakahanap ng magaling na mekaniko. Kaya nga po hindi rin nagtagal ay naayos na rin yung aking sasakyan. At pagkaayos nga po ng aking sasakyan ay kami po ay lumarga na agad-agad. Yan nga po palang kotseng asul, yan po ay akin. Bali ang mga nakasakay nga po pala dyan ay yung grupo ng kalalakihan. Kasama po yung magjowa. Tuus-tuusin nga po ay dyan din dapat ako nakasakay. Kaso ang sabi ng BFF ko wag daw muna akong sumakay dyan kasi mainit daw at wala pang aircon. Kaya pala ang nangyari ay di na ako sumakay sa may aircon. Fast forward nga ho at pagkalipas nga ho ng 10 taon ay sa wakas kami nga ho ay nakarating na rin sa bayan ho ng San Andres. Ang mga oras din pong yan kami nga po ay naghahanap ng makakain. Kaso nga lang po ang sabi sa amin ng mga matatanda ay wag daw po kaming basta-basta makain. Sabi ko naman po ay mahirap pong paniwalaan yung chismis, kaya naman ang sabi ko dito sa kasama ko kay Monica para malaman ang totoo ay tumestig muna ng pagkain diyan at bumili. Kapag may nangyaring masama sa kanya ay di alam na. Pagkatapos nga ho ay napagdesisyonan ho namin na pumunta na lamang po sa 7-Eleven para doon na ho mananghalian. Pero bago po kami pumunta doon ay kami po muna ay nagpicture-picture kahit nasa kalagitnaan kami ng kainitan. Time-lapse and fast forward na nga ho at nang makarating na nga ho kami sa 7-Eleven ay kanya-kanya po kami ng pili kung ano po ang aming kakainin. Nakakatuwa nga lamang po dahil ito pong kasama namin na piling binata ay nagpa-picture pa kay ate na crew. Katigas ng mukha, ang sabi ng aming kasama ay kesyo may gusto daw sa kanya. Time-lapse ho uli at nung matapos na po kami kumain sa 7-Eleven kami nga po ay nakarating na po doon ho sa may port ng San Andres kung saan nag-aabang po ang aming bangka na asakyan. Sabi nga ho ay tulong-tulong na lamang at kanya-kanya na lamang pong dala nang sa ganun ay mapabilis ang aming pagpunta. At pagkatapos nga po nun kami nga po ay sumakay na sa bangka para makarating na po agad doon sa Alibahaban Island. Halos 15 minutes lang nga po pala ang aming biniyahe dahil kung tutuusin naman po, ito pong Alibahaban Island ay napakalapit lamang po doon sa may port. At nang kami nga po ay makarating na, meron na nga po pala sa aming nag-iintay na tao kung saan yun po yung nag-a-assist sa amin para po doon sa aming atuluyang cottage. Kaya naman po yung aming mga bagahe ay isinakay na ho namin din para hindi na po kami mahirapang magbuhat. Ito nga po pala ay mga bandang alauna na nga po kaya po halos lahat po kami din ay gutom na at yung iba nga po dito ay haggard na. Gaya po ng babaeng ito haggard daw, hindi lang ho halata.
At doon nga pong naisakay na namin ng aming mga gaya, kami nga po ay pumunta na doon sa aming cottage. Medyo may kalayuan po yung cottage kaya nagulat po kami. Hindi po namin ine-expect na yung po palang cottage na tuluyan namin ay malayo ho sa dagat. Kaya po ang ginawa po namin ay diniripan na lamang po namin yung bayad namin at lumipat po kami doon sa mas malapit sa dagat. Lumipat po kami sa mas malapit sa may dagat para nang sa ganun naman po ay maramdaman talaga namin na kami po ay nasa dagat. Ang ibig ko pong sabihin nang sa ganun ay maramdaman ho namin na kami ay nasa beach talaga. Nung nakalipat na nga ho kami ng cottage, ang ginawa na po namin ay nagpakana na po kami ng pagluluto nang sa ganun po kami ay makakain na. At pagkatapos nga ho namin magluto, kami naman po ay kumain ng sabay-sabay nang sa ganun ay maumpisahan na nga po namin ang aming inuman. Ito nga po pala yung aming pagkain, meron pong adobong manok, adobong baboy, mga hotdog-hotdog at ilang pirasong prutas din ho. At nung sumapit na nga ho ang gabi, talaga nga naman pong tinodo na ho namin. Nag-umpisa na po ang aming inuman, sayawan, kantahan, at lahat po ng kalokohan ay amin hong ginawa. Siguro ay halos ilang oras din kami nag-inom, gawa ng kami po ay mga natulog na ay halos ay madaling araw na po. Nakakatuwa nga lamang po, gawa ng minsan nga lang po kami magkaganto at magkasama-sama. At pagkatapos ko nga pong mag-inom, ako po ay biglang napaibig ng balot. Nung kakainin ko na nga ho sana yung sisiw ay hindi ko na ho tinuloy. Ako parang napaawa na lamang kasi buong buo na yung sisiw ho. At para naman po mas makumpleto at mas makita ninyo ang kabuuhan ng mga nangyari at kaganapan sa amin sa Alibahaban Island, bali na ito na nga po pala ang aming pinakang fast forward at time-lapse ng lahat po ng naganap mula po umaga hanggang gabi. Bali hanggang dito na lamang po. Thank you po sa panonood. Salamat po. God bless.